Guys, good evening at mapagpalang gabi sa ating lahat. Meron po akong tip na papakita sa inyo about dito sa ating DIY kalan. Ang pangalan po nito ay heat conduction plate or heat diffuser plate. Nabili ko po ito sa Lazada, sa online. So nakita ko po ito, ginagamit to sa gas stove. Nung nakita ko, sabi ko siguro pwedeng gamitin rin to sa dito sa DIY kalan natin. Kaya susubukan natin kung magandang ang protection to. Ito yung tinatawag na na overflowing protection or anti-fireball. Doon sa mga kalan na hindi pa upgraded, yung wala pang built-in na splash proof or anti-fireball, pwede po natin itong gamitin para maging safe naman ang ating kalan. Kasi ngayon, yung mga lumalabas ngayon, kung nakikita nyo naman sa YouTube, yung mga tutorial, karamihan gumagawa na yung mga splash proof, yung mga built-in anti-fireball. So, doon sa mga nakabili na ng mga kalan na hindi pa upgraded. So, ito yung magandang protection natin. So, susubukan natin kung maganda nga itong Tsaka ito, may libre pa siyang yung handle. Ayan para pag naglagay ka, so may hawakan ka. So ayan. So ngayon, sasalangan natin ng takore na may lamang tubig. Ito po siya, punong-puno ng tubig yung ating takore. Sasalang natin para makita natin kung talagang effective nga itong ating heat conduction plate or heat diffuser plate. Ang laki nito, halos kasing laki lang ng puwet ng ng takore. Meron din namang malaki nito. Kaya lang yung kinuha ko yung maliit lang para mura. So yan, hintayin natin na kumulo siya para malaman natin kung talagang pwede siyang maging protection doon sa overflowing. Ang kagandahan dyan, mga hardest, yung plate na yan ay napakainit po niyan. Halos yung init doon sa ilalim tsaka yung init sa ibabaw na dinidifuse niya, napakainit po. Hindi tulad po nung ordinary metal na madaling magbaga po siya, pero pag wala ng apoy, madali namang mawala. Ito, subukan natin buhusan ng tubig. Ayan Hindi ko na hinintay na kumulo. Pareho lang naman yan yung lalabas diyan sa sa takore na tubig na kumukulo, tsaka yung ibubuhos ko halos pareho lang yan. So ayan po, nakita nyo. So hindi po siya nagliyab. So kung nagtumas man ng konti yung apoy, hindi siya masyadong mataas. So ibig sabihin safe naman talaga siya.
Lalo na siguro kung yung plate niyan mas malaki. Ayan, tingnan natin. Hindi siya nagbabaga, oh. Kung yung ordinaryong plate yan na metal, malamang nagbabaga na yan. Yan, hindi pa po, oh. Ayan, oh. Hindi po siya nagbabaga. Pero mainit na mainit po siya. Super init po siya. Ayan, kahit hindi po siya nagbabaga pero napakainit po niya. So ayan po, kahit na wala po tayong naka-built-in na splash proof or anti-fireball. So meron na po tayong meron na po tayong panglagay para maging safe yung ating DIY kalan. Kasi karamihan po na nakabili nung mga nauna, wala pong splash proof, naka-built-in or anti-fireball. So kaya ito po, may na tayo. May paraan na po tayo para maging safe yung ating kalan. Tsaka mga kardes, ito nga pala, ang sekreto po nito, kung gusto nyo po na malinis yung chamber nyo, yung hindi na po kayo maglilinis, kailangan na tuloy-tuloy nyo rin yung apoy. Huwag nyong papatayin para yung natitirang oil doon sa loob ng chamber, unti-unti siyang mawawala. Kailangan i-off nyo muna ang oil para hanggang sa mawala yung apoy niya. Then malinis po yung loob ng chamber niya. So wala kayong lilinisin na langis. Yun po ang sekreto ko. Based on my experience, talagang napakaganda niyan. Hindi mo na kailangan linisin. Dahil automatic nililinis niya kapag merong apoy. So wag nyo lang papatayin yung apoy kasi pag pinatay nyo siya ng ganyang kalakas, uusok siya. So hayaan nyo lang po na mamatay yung apoy. Kasi pag namatay na yung apoy niya, ibig sabihin wala na yung langis niya. At malinis yung chamber niya. Yan po yung sekreto diyan, mga kardes. So siguro doon sa mga hindi pa nila alam, so ngayon pag napanood nyo tong video to, so may idea na kayo. Pwede nyo pong gayahin, pwede nyo pong gawin. Para hindi na kayo mag-e-effort pa na maglinis. Automatic po siya. Malilinisan yung chamber mo. So wag na po kayong manghihinayang kung ano man ang kung meron pang langis doon sa chamber na natitira. Kasi yun din ang maglilinis noon. Yung natitirang oil. Yan po yung sikreto niyan, mga kardes. Yan po yung ginagawa ko. Kaya minsan di po ako naglinis ng chamber ko. Dahil pag nawala na yung apoy niya, dry na po yung chamber niya. So wala na po kayong lilinisin. Kung merong mang natitira, yung papel na lang, yung tissue. Yun na lang. Pero oil, yung langis, wala na. Ito mga kardes, tatanggalin ko. Yan, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi po siya nagbabaga. Tsaka ang gandahan yung uling niya, kung nag-uuling man, nandyan lang sa ilalim niya. So, hindi mauulingan yung kaldero mo o kung ano man yung pinaglulutuan mo. So, yan lang ang lilinisan mo. So, ayan, nag-uling siya pero yan lang sa ilalim. Pero yung sinalang ko na takore, wala. Hindi siya naulingan. So, yan po yung ating tip sa inyo mga kardes. So, napakasimpleng tip lang po to. So, sana nagkaroon din kayo ng konting idea dito sa ating video ito. So, maraming salamat po sa mga nanood.
lalo na po sa mga baguhan na napadaan dito sa channel ko. So maraming salamat po, at lalo na po sa mga subscriber na patuloy na nagsusuporta sa ating video at nanonood. So maraming salamat po sa inyo. So sa lahat ng mga gumagawa ng kalan, sa lahat po, shoutout po sa inyo. At maraming salamat sa support at sa patuloy na panonood nyo sa mga video ko. So again, magandang gabi and God bless sa ating lahat. And thank you for watching. So, bye-bye.